Para sa karamihan ay sadyang kay hirap ang magpatawad. Lalo na kung sobrang dami ng nagawang kasalanan sa iyo ng isang tao. Pero may ilan mga kabarangay na hindi pa rin napapagod na gawin ito. Yung bang kahit na sobrang sakit ay nagagawa pa rin nilang magpatawad. Ngayong araw ay isang kabarangay natin ang maglalarawan ng tunay na kahalagahan ng pagpapatawad sa buhay. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa, dito lamang sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, matagal niyo na po akong listener. Kahit noong mga bata pa lamang ako ay ang istasyon niyo na ang pinakikinggan namin. Tawagin niyo po ako sa pangalang Aurelia. Bata pa lamang ako ay kinagisnan ko na laging wala sa aking tabi si Papa. Nagtatrabaho siya bilang mekaniko sa Saudi Arabia, Papa Dudut, habang pagtuturo naman ang trabaho ng aking ina. Tanging sa telepono ko lamang nakakausap ang aking ama at sa tuwing nakakausap ko siya ay laging pinapahawak sa akin ni Mama ang kanyang litrato. Parang nakasanayan ko na rin kahit papaano na si Mama lang ang magulang ko. Sa aming pagtulog ay tanging siya lang ang nagsisilbing comfort zone ko, lalo na sa tuwing hindi maganda ang panahon. Takot kasi ako sa kulog at kidlat at kapag yakap na ako ni Mama ay bahagyang nababawasan ang kaba sa aking dibdib. Wala kang dapat na ikatakot, anak. Andito lang si Mama mo sa tabi mo. Hanggang sa makatulog na lamang ako habang magkayakap kami ni Mama. At kahit nga wala ang aking ama sa aking paglaki ay masaya na rin ako kahit papaano at merong si Auntie Sally na nakakasama namin sa bahay. Sa kanilang magkakapatid kasi ay si Auntie Sally na lamang ang hindi nakapag-aasawa. Kaya mula noong magsipag-asawa na ang ilan sa mga kapatid nila ay napermi na lamang siya sa poder ni Mama. Pero inaamin ko, Papa Dudut, kahit na busog na ako kung tutuusin sa pagmamahal ng isang ina, ay hindi ko pa rin maiaali sa sarili ko ang mangulila sa presensya ng isang ama. Lalo na kapag nakakakita ako ng mag-ama kung saan-saan. Third year high school ako nang mabalitaan ko kay Mama na nalalapit nang umuwi si Papa. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ko ng oras na yon, Papa Dudut. 5 years old pa lamang kasi ako nang huling uwi ni Papa. At kung sakasakali ay yon ang kauna-unahang uwi niya kung saan ako ay may muwang na. Tuloy ay hindi ako mapakali kakaisip sa kung paano ko siya haharapin pagdating niya. At kung paano ba ang pakiramdam ng literal mong makakasama ang isang tatay. Maging si Auntie Sally ay hindi rin maikubli ang excitement sa nalalapit na pagdating ni Papa. Panigurado magugulat yun sa iyo, anak, kasi dalagang dalaga ka na. Bulalas niya habang abalang tinutulungan si Mama sa paglilinis ng bahay. Oo, inaamin ko, Papa Dudut, na excited ako pero mas kinakabahan kasi talaga ako sa araw na yon. Kinabukasan ay maaga kaming gumayak upang salubungin si Papa sa airport. Kung gaano kasayang nagkukwentuhan sina Mama at Auntie Sally sa waiting area ay siya namang ikinatahimik ko. Makalipas ang ilang minuto ay nakita ko na nga sa personal ang aking ama. Nakakahanga lang na mas maputi pala siya ng kaunti sa larawan na madalas kong hawakan sa tuwing tumatawag siya. O anak, hindi mo ba yayakapin ang papa mo? Ani ni Mama nang mapansin niyang nakatulala lang ako kay Papa. Dalaga na pala itong anak ko. Pasensya ka na kung ngayon lang ulit ako nakauwi sa inyo ng mama mo, ha? Hindi bale, susulitin natin ang bakasyon ko. Nakangiting sabi sa akin ni Papa matapos naming magyakap. Pero kabaliktaran naman ang nangyari, Papa Dudut. Mula kasi nang umuwi si Papa ay sunod-sunod na ang dumating na bisita niya sa bahay. Kung hindi kumpare ay kasamahan niya dati sa sabungan. Napapansin ko rin ang madalas na pag-aaya nila sa kanyang lumabas, tuloy sa tuwing uuwi na siya ay lasing na. Ganon pa man ay nakikita ko naman kay Mama ang pangunawa niya kay Papa. Pero sa loob ko ay nakaramdam na ako ng tampo kay Papa. Maikli lang kasi kung tutuusin ang bakasyon ni Papa para bigyan pa niya ng panahon ng mga barkada niya. 2 araw bago ang alis ni Papa nang pangakuan niya akong lalabas kaming pamilya. Bukas na bukas, ipapasyal ko kayo ng mama mo sa mall.
bibilhin mo na rin yung anumang gusto mong sapatos. Nang mabatid niya ang pagtataka sa aking mukha ay muli siyang nagsalita. Nabanggit kasi sa akin ng mama mo ang pagkahilig mo sa rubber shoes. Kaya bibilhan ni Papa ang lahat ng magustuhan mong sapatos, anak. Masayang sabi niya sa akin. Bukod sa pangako niya, Papa Dudut, ay labis akong natuwa doon sa puntong ipapasyal kami ni Papa. Kahit papaano ay mararamdaman ko na rin ang bonding ng isang pamilya. Kaso ay nauwi naman sa wala ang pangakong yon ni Papa. Nabigo kasi siyang umuwi kinagabihan sa sobrang kalasingan. Masama ang loob ko dahil inagahan ko pa talaga ang magising para lang tapusin ang lahat ng assignments ko. Yun kasi ang palaging bilin sa akin ni Mama na sa tuwing may lakad kami ay lagi kong sisiguraduhin na tapos ko na ang lahat ng homework ko nang sa ganon ay wala na akong iisipin pa. Mag-aalas 5 na ng hapon ngunit wala pa rin si Papa. Wala na akong nagawa noon kundi ang umiyak na lamang sa sobrang inis. Umasa kasi talaga akong magiging masaya ang araw na yon para sa amin bilang pamilya. Pero nabigo lang ako, Papa Dudut, dahil hindi rin naman tinupad ni Papa ang pangako niya. Maging si Mama ay napapansin kong naiinis na rin sa aking ama. Pero sa kabila noon ay batid kong sinusubukan pa rin niyang maging mahinahon. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na ang magaling kong ama, namumula at halatang nakainom na ang kanyang itsura. Pagdating niya ay tumahimik ang lahat, Papa Dudut. Saglit pang tumingin sa amin si Papa bago siya dumiretso sa kwarto nila ni Mama. Nang sundan siya ni Mama ay siya namang pag-aaya sa akin ni Auntie Sally sa labas dahil sa kinukutuban ako ng hindi maganda ay hindi naman ako sumang-ayon sa gustong mangyari ni Auntie Sally. Ikaw na lang ang mag-impake ng mga gamit ko para sa flight ko bukas. Dinig kong utos ni Papa kay Mama. Saka siya humiga sa kama na tila ba inaantok na. Magaling ka rin, no? Mabuti pa pala yung mga barkada mo, sulit na sulit yung bakasyon mo. Samantalang kami ng anak mo. Ano na naman ba ito, Melba? Alam mo naman kapag ganitong nakakainom ako ay masakit ang ulo ko. Pasensya ka na kung ganun pala ha. Pinaasa mo lang kasi kami ng anak mo. Alam mo bang maaga pa siyang gumising at umaasa yung bata na ipapasyal mo kami sa mall ngayong araw, Abner. Pero anong nangyari? Itong kahuli-huli ang araw mo na nga lang sana ang ibabalato mo sa amin. Anong ginawa mo? Ibinigay mo pa rin sa barkada mo. Galit na sumbat ni Mama kay Papa. Saglit na natigilan ng aking ama sa nasabi ni Mama at inaasahan kong magsusorry siya pero nagkamali ako, Papa Dudut. Yun lang ba? Yun lang bang pinuputok ng butsi mo? Bukas na bukas. Iiwanan ko kayo ng pera. Samahan mo na lang siya sa mall pagkahatid niyo sa akin sa airport. Hindi pera mo ang kailangan namin ng anak mo kundi ang panahon mo. Wala kang ang kwentang asawa. Wala ka pang kwentang ama. Akmang pagbubuhatan na ng kamay ni Papa si Mama kaya minabuti ko nang magpakita sa kanila mula sa pintuan. Batid kong kapwa sila nagulat nang makita ako. Yun na lang ba ang kaya mong gawin pa? Ang saktan kami ni Mama, sana pala hindi ka na lang umuwi. Sana pala hindi ka na nagpakita sa amin. Umiiyak na sabi ko sa aking ama dahilan para mag-walk out siya. Mula noon, Papa Dudut, ay masama na ang loob ko sa aking ama. Para kasing hindi kami mahalaga ni Mama sa kanya. Pero gano'n na lamang ang gulat ko kinabukasan nang makita kong okay sila ng aking ina. Bahagya rin ako nainis nang makita kong pinagsisilbihan siya ni Mama sa hapagkainan. Gising ka na pala, Lia. Hala, buwaba ka na rito at masabayan mo ang papa mo. Hindi ko gusto yung ideyang makakaharap ko ang magaling kong ama sa almusal, Papa Dudut. Kaya dali-dali akong bumalik na ng aking kwarto. Narinig ko pang muli akong tinawag ni Mama pero nagbingi-bingihan na lamang ako sa inis ko, Papa Dudut. Isa pa kasi sa kinakainis ko ay kung bakit tila ba gano'n na lamang kadali kay Mama ang patawarin si Papa. Sa aking pagbabalik sa kwarto ay narinig kong sinundan ako ni Mama. Nakasimangot pa rin ako nang kausapin niya ako. Anak, huwag ka namang sanang ganyan sa papa mo. Nagkausap na kami, anak, at napatawad ko na ang papa mo. Mahinahong sabi ni Mama habang hinahaplos ang aking balikat. Ganun na lang yung kadali, Ma. Tapos ano, sasaktan niya lang tayo ulit?
Kaya naman pala ang dali pala para sa kanyang saktan ka kasi nakikita niyang mahina ka, ma. Nakikita niyang hindi mo siya kakayanin. At nakikita niyang hindi mo siya kayang tiisin. Unawain na lang natin siya, anak. Tandaan mo sana tatay mo pa rin siya. Kahit para sa akin na lang, anak, pansinin mo na siya. Ayokong nakikitang hindi kayo okay ng papa mo pag mamakaawa sa akin ni mama. At dahil nga sa awa ko kay mama ay pumayag na ako sa kagustuhan niya. Sinabayan ko si papa sa almusal bago namin siya ihatid sa airport. Kahit na magkaharap na kami noon ay hindi ko pa rin maiwasang mairita sa kilos kasi ni papa ay tila ba walang nangyari at tila ba hindi rin siya apektado sa aking asta. Nasa airport na kami nang abutan ako ni papa ng pera pero hindi ko tinanggap, Papa Dudut. Ayaw ko kasing isipin niyang ganun lang kadaling makuha ang loob ko. Makalipas ang ilang araw ay bahagyang bumalik na sa normal ang buhay namin sa bahay. Tuwing Biyernes ng hapon ay tumatawag si papa at kapag ganun ay sinasadya akong matulog ng maaga nang sa ganun ay hindi ako mapilitang kausapin pa siya. Masama na kung masama ang ginagawa kong pag-iwas. Ayaw ko lang kasing makipagplastikan kay papa. Alam ko naman kasi dati pa na malayo na ang loob ni papa sa akin at alam ko rin na sa sarili ko na ganun din ako sa kanya. Hanggang sa isang araw, kadarating ko lamang mula sa school nang makita ko si mama sa loob ng sala na tila ba ang lalim ng iniisip. Bago yun sa akin kaya nag-aalala talaga ako sa aking ina. Ma? Okay ka lang po ba? Kanina pa kasi kitang pinagmamasdan eh. Parang ang lalim ng iniisip mo. Tanong ko sabay upo sa kanyang tabi. Wala to, anak. Masyado lang ako napagod kanina sa school. Sige, magbihis ka na at maghahanda na kami ng Auntie Sally mo ng hapunan. Sagot niya sabay tayo habang hinahaplos ang buhok ko. Marahil ay masyado lang siyang napagod sa kanyang trabaho. Kaya hindi ko na siya kinulit pa. Kaya lang habang nasa hapagkainan ay nagulat ako sa naging birada ni Auntie Sally kay mama. O ayan, ginataang tilapia, paborito mo. Ikain mo na lang ang sama ng loob mo sa lalaking yun. Sa nasabi ni Auntie Sally ay napansin ko ang panlalaki ng mata ni mama sa kanya. Tila ba sinesenyasan siyang itikom ang kanyang bibig pero sa kabila noon ay nakuha ko na kaagad ang sitwasyon ni mama. Sinusubukan niyang ilihim sa akin ang estado ng relasyon nila ni Papa. May problema na naman ba tayo kay Papa, ma? Seryosong tanong ko sa aking ina na mukhang hindi na makatingin ng diretso sa akin. Hindi pa siya nakakasagot kaagad sa tanong ko kaya ibinaling ko kay Auntie Sally ang tingin ko. Ate, kailangan rin malaman ni Leah ang katotohanan. Hindi naman natin pwedeng ilihim sa kanya eh. Ang alin? Agad kong sabad. May kinakasama ng ibang babae ang tatay mo. Ang masakit niyan, anak, matagal na pala sila. Maluhaluhang tugon ni mama. Hindi ko maipaliwanag ang puot na unting-unting namamayani sa dibdib ko, Papa Dudut. Kaya pala mangilan-ngilan lang kaming uwian ng walang hiya kong ama dahil sa may ibang babae siyang ibinabahay sa Pampanga. Mas madalas pa pala niyang uwian ang babae niya kesa sa amin na pamilya niya. Sa mga natuklasan ko, Papa Dudut, ay hindi ko maiwasang isumpa ang aking ama. Sa buong buhay ko kasi ay wala akong maalalang ginawa niyang mabuti sa akin. Sunod noon ay agad akong naawa kay mama. Parang hindi siya deserving na maloko. Kaya gustong gusto ko mang sumbatan si Papa ay hindi ko rin naman magawa dahil wala akong cellphone number niya. Makakayanan natin ito, anak. Kahit tayong dalawa na lang. Andiyan naman ang Auntie Sally mo eh. Bubusugin ka namin ng pagmamahal. Pinipilit pigilan ni mama ang kanyang luha. Kaya agad ko siyang niyaka para gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa kabila ng pinagdaanan ng aming pamilya ay hindi ko hinayaang maapektuhan ang aking pag-aaral. Lahat ng makakaya ko ay ginagawa ko para maging proud si mama sa akin. Maligayang pagtatapos, anak. Hindi mo lang alam kung gaano ako ka-proud sa iyo ngayon. Bati sa akin ni mama pagka-graduate ko ng high school. Para rin naman sa iyo ang lahat ng ito, ma. Nakangiting tugon ko sa kanya. Pagpasensyahan mo na sana itong mumunting regalo ni mama, ha? Nagulat na lamang ako nang isuot sa akin ni mama ang isang gintong kwintas.
Letrang A ang pendant nito na nakadikit sa isang puso. Labis ako na sorpresa sa ganda ng regalo sa akin ni Mama, kaya naman agad ko siyang nayakap. Suportado rin ako ni Mama sa kursong gusto kong kunin, ang Hotel and Restaurant Tourism Management or HRTM. Frustration din kasi niyang maging chef noong bata pa siya bukod sa pagtuturo. Bilang ganti ay lalo kong inigihan ang pag-aaral ko sa pagkokolehiyo. Huwag kang sumuko anak ha, go lang ng go. Kapag natapos mo na yan ay magiging in demand ka sa ibang bansa. At malay mo, pala rin kang makapangibang bansa balang araw. Pagpapalakas ng loob ni Mama sa akin. Nang mapansin niyang pinangihinaan ako ng loob sa kurso ko. Kahit college na ako ay madalas pa rin akong tawagan ni Mama para i-check ang araw ko. Wala rin siyang palya pagdating sa pag-aalaga ng mga meals ko. Ayaw ko nalilipasan ka ng gutom dyan anak ha. Dala mo ba yung reviewer mo? Pakicheck lang anak ha at baka nakalimutan mo. Laman ng text niya. Pagkabukas ko ng aking shoulder bag ay napangiti na lamang ako nang makita ko na nakabalot na sandwich at juice ang meron sa loob nito. Pasimple lang palang pinapatignan ni Mama ang bag ko para makita ko ang sorpresang nilagay niya. Ikaw talaga ma, ginagawa mo pa rin akong bata eh. But anyway, thank you ma ha. Kahit siguro may sarili ka ng pamilya, ikaw pa rin ang baby ko anak. Hala sige at magsisimula na ang klase mo. Kainin mo yan ha, I love you. Ang sabi ni Mama mula sa kabilang linya. Napakaswerte ko talaga sa aking ina Papadudot. Hindi siya nabibigong pangitiin ako kahit na hindi kami magkasama. Siya ang inspirasyon ko sa lahat-lahat ng pagsusumikap kong makapagtapos ng pag-aaral. Second year college na ako nang makilala ko si AA, short for Aaron. Transferi mula sa isang public university. Mula nang dumating siya sa class namin ay siya na ang madalas na naririnig ko. Maging mga professor nga namin ay hindi nakakaligtas sa kakulitan niya. Yung kakapaliwanag lang sa amin sa class, maya-maya ay tatanungin na naman niya. May sense rin naman na magsalita siya Papadudot. Yun nga lang sa unang tingin kasi ay mayayabangan ka talaga sa kanya. At tulad niya ang pinakaiinisang kong klase ng tao sa mundo, yung parang laging nagpapapansin. Hanggang sa minsang makasabayan ko siya sa paglabas ng school ay sinubukan ko talagang iwasan pero hindi ko din nagawa. Hey classmate tayo right? Nga pala. Agad na pagpapakilala niya na tinugunan ko lamang ng pagtango. Dahil sa may hawak akong books that time ay hindi ko na siya nagawang kamayan pa. If you want, sabay na tayo. Andun lang yung car ko. No, never mind. Makakauwi naman siguro ako nang hindi sumasabay sa'yo. Sarkastikong sagot ko. Hindi ko na napigilan ng sungitan siya Papadudot. Paano ba naman kasi pinairalan na naman niya ako ng kayabangan niya. Akmang bibilisan ko na ang lakad ko nang marinig kong bumulong siya. Sungit? Akala mo naman kagandahan? Sa narinig kong sinabi niya ay hindi ko na naiwasan ang mainis pa sa kanya. Hey Mr. AA, kahit naman siguro ako ang pinakamagandang babae dito, hindi pa rin ako papayag na sumabay sa'yo. Bagay nga sa'yo yung pangalan mo AA. At bakit naman? Pangaasar na tanong niya. Kasi puro ka aangas. Masyado kang mayabang. Iritadong sagot ko sa kanya, saka ako nagpatuloy sa aking paglalakad. Mula noon Papadudot ay hindi ko na muli pang kinausap si AA. Kapansin-pansin din ang pananahimik niya sa klase kapag dumarating ako. Nakakatuwa at nakakatawa lang ang ipinapakita niyang pagbabago. Pero kahit na ganoon ay ayoko pa rin makipagkaibigan sa isang katulad niya. Isang hapon kadarating ko mula sa school. Habang tinatanggal ko ang suot kong sapatos ay nanibago ako sa nakita kong sapatos ng lalaki na nasa pintuan namin. Tila ba may kaya ang may-ari at papasok na ako ng pintuan nang bumungad sa akin ang aking ama. Nakaupo siya sa sofa habang nag-uusap sila ni Mama. Nadatnang ko ring hawak niya ang mga palad ng aking ina na tila ba nagkakaayos na sila. Andito na pala ang anak mo. Lia, andito ang papa mo. Nang lingunin ako ni Papa ay galit ang namayani sa aking dibdib Papadudot. Ano to ma? Lokohan na naman? Okay na naman kayo? Ganon ba? Matapos niya tayong gaguhing mag-ina?
Sunod-sunod na tanong ko habang nangingilid ng mga luha sa aking mga mata. Anak, hayaan mo sana magpaliwanag ang papa mo. Pakinggan mo muna siya. Mahinahong sagot ni mama. Kung si mama, nagagawa mong paikutin pues ibahin mo ko. Tama na sa akin yung mga nalaman ko para tratuhin ka ng ganito. Lia, pakinggan mo muna ako. Pagmamakaawa ni papa. Anak, respetuhin mo sana ang papa mo. Respeto ma? Etong taong ito? Re-respetuhin ko? Bakit? Nirespeto ba niya tayo? Nung ginagawa niyang mambabae? Hindi siya karapat dapat na respetuhin ma. At kahit kailan, wala kang mapapalang respeto mula sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili kong sigawan si papa sa sobrang sama ng loob. Susubukan pa sana niya akong lapitan noon ngunit nagmamadali na akong tumungo sa aking kwarto. Magkahalong puot at takot ang naramdaman ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Puot para sa pagpapaikot sa aming mag-ina ni Papa at takot na baka muli siyang tanggapin ni Mama sa bahay. At ganun nga ang nangyari, Papa Dudut. Pagkalabas ko ng kwarto ay nakita kong magkayakap na sina Mama at Papa sa sala. Sa inis ko ay hindi ko napigilang idabog ang pagkakasara ko ng pintuan. Anak, makinig ka naman sana sa akin. Pakiusap ni Mama nang makita niyang palabas na ako ng bahay. Hindi ma eh. Paulit-ulit na lang niya tayong sinasaktan. Tapos eto siya, basta na lang babalik na parang walang nangyari. Tapos eto ka na naman Mama. Parang ang dali lang sa'yong patawarin siya. Anak, ginagawa ko ito para sa pamilya natin. Gusto kong buo pa rin ang pamilya natin kahit na anong mangyari. Pamilya? Eh di ba matagal nang sira ang pamilyang ito dahil sa kanya? At saka akala ko ba kaya natin ma? Kaya natin kahit tayong dalawa lang. Anak, makinig ka naman. Iniwan na ng papa mo yung babae niya para sa atin. So anong gusto mong gawin ko ma? Lumuhod sa kanya at magpasalamat sa ginawa niya? Ginawa ko yun dahil mahal ko kayo, ng mama mo. Kung talagang mahal mo kami ni Mama, hindi sasagi sa isipan mo ang pumatol sa ibang babae. Pero kayo ng mama mo ang pamilya ko. Kailangan ko kayo. Pagmamakaawa ni Papa. Pues hindi kita kailangan. Kung andito ka lang para pasakitan kaming muli, umalis ka na lang. Muling bulyaw ko sa aking ama bago ako tuluyang lumabas ng bahay namin. Hindi ko alam kung saan at kung paano ko ilalabas ang sama ng loob ko. Umiiyak ako sa aking paglalakad nang makasalubong ko si Auntie Sally. Nang magkatinginan kami ay tila babatid na niya ang dahilan ng luha sa aking mga mata. Tahan na anak, magiging maayos rin ang lahat. Kahit na ba ang tatay mo na ang pinakamasamang tao, patatawarin pa rin siya ng mama mo. Maiintindihan mo din siya kapag nasubukan mo ng magmahal anak. Mahinahong sabi ni Auntie Sally habang hinahagod ang likuran ko. Hindi auntie? Kahit kailan, hindi ako magpapaloko sa lalaki. Pagmamatigas na sabi ko. Ilang araw na rin na hindi ko kinubuan si Mama. Lalo na't pinatuloy na naman niya sa bahay ang aking ama. Lalong nadadagdagan ng puot sa aking dibdib sa tuwing magkakasalubong kami ni Papa sa bahay. Kung nakakasugat lang siguro ang sama ng tingin Papa Dudut ay siguradong mata na lang ang walang latay kay Papa. Pakiramdam ko kasi ay palabas lang ang lahat ng ipinapakita niyang kabutihan kay Mama. Naghahanda na ako para sa aking pagpasok ng school nang mapansin ko si Mama sa balkonahe. Naka-uniforme na siya ngunit ang ipinagtataka ko lang ay bakit tila ba hindi siya nag-aalala sa oras ng kanyang klase. Hanggang sa mapansin kong pumikit siya na parang may dinadaing. Ma? Ma okay ka lang ba? Alalang tanong ko sa kanya. Medyo masakit lang ang ulo ko anak. Pero okay lang ako. Ipagpapahinga ko lang ito. Nag-text na rin ako sa school na hindi muna ako makakapasok. Nangihinang tugon niya kaya agad ko na siyang inalalayan papasok ng bahay. Mabuti na lang at medyo okay na ang kanyang kalagayan bago ako pumasok sa school at kampante kong iniwan siya Papa Dudut dahil kasama naman niya si Auntie Sally sa bahay.
Kaso kahit nasa school na ako ay si mama pa rin ang iniisip ko. Saka pa lang napanatag ang loob ko nang i-text ako ni Auntie Sally. Anak, okay na ang mama mo. Kasalukuyan siyang natutulog ngayon. Mag-aral ka ng mabuti dyan ha. Huwag mo na siyang alalahanin. Laman ng text message ng tiyahin ko. Habang nagsusulat ako ng note ay nagulat ako sa lalaking tumabi sa akin. Si AA. Tatayo na sana ako para layuan siya nang biglang hinawakan niya ang braso ko. Sorry na. I know naging mayabang ako sa last time nating pagkikita but please, give me a chance. Hindi naman ako masamang tao para layuan mo eh. Wala rin akong nakakahawang sakit para gawin mo yun. Mukha siyang nakakaawa ng oras na yon sa mga sinabi niya pero nanindigan pa rin ako sa pagiging masungit ko sa kanya. Masyado na kasing malayo yung kailangan kong kopyahin sa board kaya kailangan kong lumipat ng upuan. Seryosong tugon ko saka ipinagpatuloy ang paglayo sa kanya. Kahit mukha siyang sincere sa paghingi ng tawad ay hindi ko pa rin mahanap yung kapanatagan ng loob kapag nasa malapit siya, Papa Dudut. Makalipas ang isang araw paglabas ko ng bahay para pumasok ng school ay napansin ko na nakahanger ang uniforme ni mama sa bintana. May kutob ako, Papa Dudut, na hindi na naman siya papasok. Kaya agad ko siyang sinilip sa kanyang kwarto. At hindi nga ako nagkamali, hindi na naman pumasok si mama. Tulad ng dati ay dinadaing na naman niya ang pagkirot ng kanyang ulo. Saktong wala si Auntie Sally noon, ang magaling ko namang ama ang lumabas rin at may kailangan daw asikasuhin. Hindi na muna ako papasok, ma. Dito na muna ako at babantayan kita. Anak, okay lang ako. Malapit ng midterm exam ninyo, kailangan mong pumasok, parang wala kang mami sa klase. Pagpupumilit ni mama. Pero ma, paano kayo? Tawagan na lang kita kapag may problema ako, anak. Ayokong may namimiss ka sa klase mo. Alam mo yan. Pagpupumilit niya. Labag man sa loob ko ay sinunod ko ang utos ni mama. Ayoko rin kasing biguin siya sa kagustuhan niyang mataas lagi ang grades ko. Hanggang sa isang tawag mula kay Auntie Sally ang natanggap ko sa kalagitnaan ng klase ko. Anak, tinakbo namin sa ospital ang mama mo. Bigla na lang kasi siyang hinimatay habang dumudugo ang kanyang ilong. Natataranta ang boses ni Auntie Sally sa kabilang linya kaya hindi ko rin maiwasan ang magulantang. Agad ako nag-excuse sa professor namin na kasalukuyang nagdi-discuss ng lesson namin. Papunta na ako sa highway para maghintay ng masasakyan ng may sumunod sa aking lumang kotse. Nang lingunin ko kung sino ang nagmamaneho ay nagulat ako nang makita ko si AA. Tara na, Lia. Alam kong hindi mo basta-basta iwanan ang klase mo nang walang dahilan. Kaya niya habang palingon-lingon sa daanan. No, magkukumute na lang ako. Ano ba kasing ginagawa mo dito ha? Iritang sagot ko. Para samahan ka. Kahit naman siguro ganito tong chikot ko, kaya ka naman sigurong dalhin sa pupuntahan mo. Sumakay ka na kasi. Sige ka, aabutin ka pa ng ilang minuto sa kakahintay ng masasakyan. Pangungumbinsin niya habang sinusubukan niyang dahan-dahanin ang pagmamaneho. At dahil sa nag-aalala na talaga ako sa kalagayan ni mama ay pumayag na lamang ako sa alok niya. Pumayag akong sumakay sa kotse niya, Papa Dudut, pero hindi ko pa rin masyadong iniimikan. Ang tanging naaalala ko na lang na nasabi ko sa kanya ay kung saang ospital ako pupunta. Kadarating lang namin sa ospital ay agad akong bumaba at tinungo ang kinakaroonan ni mama. Agad ako sinalubong ng tiyahin ko na hindi pa rin napapawi ang mga luha sa kanyang mga mata. Nabanggit niya na kasalukuyan silang kinakausap ni Papa ng doktor at lumabas lamang siyang saglit upang salubungin ako. Pagkabalik namin sa isang silid ay agad kong nakita ang aking ama na tila ba hindi mapakali. Tila ba hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ng doktor. Lia, ang mama mo, anak, ay brain tumor. Nanginginig na sabi sa akin ni Papa. Kinakalungkot ko, iha, pero totoo ang sinabi sa iyo ng papa mo. Matagal ko ng pasyente ang mama mo. Teka lang po. Ibig niyo pong sabihin matagal nang alam ni mama ang tungkol dito? Sa naging tanong ko ay agad nang tumango ang doktor. Marahil ay pinili niyang ilihim sa inyo para hindi kayo mag-alala. Pero believe me, I advise the patient to have an operation as soon as possible before it's too late.
Sabihin mo sa amin, Dok, huli na ba ang lahat para kay Mama? Agad napayuko ang doktor sa sunod na naging tanong ko. Stage 4 na ang kondisyon ng mama mo, Iha. Higit 1 buwan na lang ang itatagal ng buhay niya. Halos gumuho ang mundo ko sa mga narinig ko, Papa Dudut. Maging si Auntie Sally pala ay wala ring ideya sa kalagayan ni Mama. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ko habang kayakap ang tiyahin ko at maging ang aking ama ay panay na rin ang iyak habang kaharap ang dingding sa loob ng silid. Lahat kami hirap na tanggapin ang katotohanan na ilang araw na lang naming makakasama si Mama. Agad naming tinungo si Mama sa silid na kinakaroonan niya. Doon ako humagulhol nang makita ko siyang himbing na himbing sa pagkakatulog. Habang umiiyak ako ay naramdaman ko ang paghaplos niya ng aking buhok at sinubukan niya akong patahanin. Man naman, bakit hindi mo sinabi sa akin na meron ka na palang nararamdaman? Ayokong nakikita kayong namumroblema dahil sa akin. Tahan na anak, ayokong nakikita kayong umiiyak o nahihirapan. Pero ma, ayaw ka rin namin mawala sa buhay namin. Sabad naman ni Papa, tanging ngiti lang ang naging tugon sa amin ni Mama. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw para sa amin, Papa Dudut. Sa pakiramdam kasi namin anumang oras ay maaaring mawala sa amin si Mama. Hindi na rin namin siya inuwi mula sa ospital at kahit papaano kasi ay sinusubukan pa ng doktor ang pahabain ang buhay niya. Nadagdagan pa ang problema namin nang aminin sa akin ni Papa na ubos na ang ipon niya. Hindi na rin daw siya makakabalik ng Saudi dahil sa kasong kinakaharap ng kumpanya nila. Kaya ka pala bumalik sa amin ni Mama dahil wala ka na? Sumbat ko sa aking ama. Lia, Iha, isang tabi mo muna yung galit mo kay Papa mo. Ang importante ngayon, magtulungan muna tayo kung saan makakakuha ng pera para sa kakailanganin ng mama mo. Mahinahong sabi naman ni Auntie Sally. Mabuti na lamang at kahit papaano ay nakakalikom ang tiyahin ko ng tulong mula sa iba pa nilang kapatid. Pauwi na ako ng bahay para kumuha ng mga damit nang makatanggap ako ng text mula kay Auntie Sally. Anak, may pinabibili ang doktor na gamot na kailangan mong maituro kay mama mo. Hindi man klaro ang text niya ay batid kong kinukulang na naman ang perang hawak si Auntie Sally. Hanggang sa mapansin ko ang kwintas na suot ko. Ang kwintas na regalo sa akin ni Mama noong graduation ko noong high school. Labagman sa aking kalooban, Papa Dudut, ay agad kong dinala sa sanglaan ang kwintas at nagbabaka sakaling makakatulong ang halagang mapagsasanlaan nito. Ganon na lamang ang gulat ko nang umabot sa 25,000 pesos ang halagang katumbas ng kwintas sa sanglaan. Malinaw na ginastosan talaga ni Mama ang maipangreregalo niya sa akin. Kahit papaano ay nagamit ko ring unti-unti sa pangangailangan ni Mama yung pera. Pero hindi pa rin may aalis sa akin ang takot, Papa Dudut. Parang hindi ko nakikita ang buhay ko na hindi kasama si Mama. Anak, gusto ko sana kapag wala na ako ay maging maayos na ang lahat sa inyo ng Papa mo. Ikaw naman pa, ipangako mo sa akin na kahit wala na ako ay hindi mo pababayaan ang anak ko. Agad na tumango si Papa bilang tugon kay Mama. Sally, maraming salamat ha kasi lagi ka nandyan para sa aming mag-ina. Kapag wala na ako sana, hindi ka pa rin mapagod na gabayan si Lia. Umiiyak na si Auntie Sally habang hawak nito ang kamay ni Mama. Ma, wag mo sana akong iiwanan. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka. Umiiyak na pakiusap ko sa aking ina. Hindi ko kayo iiwanan, anak. Kahit nasa kabilang buhay na ako, palagi ko pa rin kayong babantayan. Kaya huwag ka sanang malungkot, anak. Mahal na mahal kita. Nangihinang sabi niya. Agad ko siyang niyakap, Papa Dudut. Gusto ko kasi kahit nasa huling sandali ng buhay ni Mama ay ako ang kayakap niya. Batid naming nagpapaalam na talaga si Mama sa amin ng mga sandaling yon. Nakita ko rin kasing isa-isang pumapasok ang mga nurse at doktor niya at ilang sandali pa'y huminga na siya ng malalim saka siya pumikit. Kinabahan na rin ako nang biglang humigpit ang pagkakahawak sa akin ni Mama. Pagkapikit niya ay siya namang pagluwag ng pagkakahawak niya sa akin.
Pagkapikit ng kanyang mga mata, Papa Dudut, ay saka naman umugo ang tunog ng flatline mula sa makinang nakakonekta sa kanya. Noong oras na yon ay umalingaw-ngaw na ang pag-iyak naming tatlo habang pinagmamasdan si Mama. Hindi naging madali ang sumunod na araw para sa akin. 2 araw makalipas naming ilibing si Mama ay batid ko pa rin ang laki ng pagbabago sa bahay. Alam mo anak, sa aming magkakapatid ang mama mo ang madalas na nagiging kakampi ko. Napakaswerte kong magkaroon ng kapatid na katulad niya. Hindi siya napapagod na magtiwala sa kakayahan ko. Ang sabi ni Auntie Sally habang pinagmamasdan ng silyang madalas na upuan ni Mama sa bahay. Wala na akong nagawa pa kundi ang yakapin na lamang siya, Papa Dudut. Saka naman biglang dumating si Papa na tila nakainom. Magbubulag-bulagan na lang sana ako kaso siya rin naman ang kusang lumapit sa amin ni Auntie Sally. Ading, pahiramin mo nga muna ako ng 500 dyan. Ipambabayad ko lang sa tindahan ng nautangan ko ng alak. Mahinahon na sabi niya pero umalingaw-ngaw ang amoy ng alak sa kanyang bibig. Ang lakas rin naman ng loob mo para uminom. Wala ka naman palang perang pang-inom. Pagsusungit ko sa nakainom kong ama pero sa kabila noon ay umakto na lamang siya na parabang walang narinig. Akmang aalis na sana siya ulit nang hindi ko na napigilan ang galit sa aking dibdib. Sorry ha, wala na kasi si Mama na nauuto mo dito. Sa mga nasabi ko ay mukhang napikon siya kaya't binalikan niya ako. Kung alam mo lang ang hirap na mawala ng asawa, bata ka. Hindi mo lang alam. Kaya ako umiinom ay para maibsan tong sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko. Mahal na mahal ko ang mama mo kahit na nagawa mo siyang lokohin? Kahit na nang babae ka? Pagmamahal ba yun para sa'yo? Hindi mo ko naiintindihan, Lia. Kung pwede lang sana akong mamatay at hindi na siya. Oo nga, sana nga ikaw na lang ang nawala at hindi si Mama. Nawala nang ginawa kundi ang mahalin ka ng buong buhay niya. Ngayong wala na si Mama, wala ka na ring rason para dumito ka pa. Kasi kung ako lang, kayang-kaya ko nang mabuhay nang wala ka. Napahagulhol na ako sa sobrang sama ng loob sa kanya, Papa Dudut. Sa sakit na mga sinabi ko ay tuluyan na ngang umalis si Papa sa bahay. Mula noon ay hindi na siya nagbalik pa sa bahay. Batid kong labis niyang dinibdib ang mga sinabi ko pero wala akong pakialam. Ipinagpatuloy ko ang buhay na tanging si Auntie Sally na lamang ang kasama ko. Pero may mga pagkakataon pa rin sa akin, Papa Dudut, na hirap akong kumbinsihin ang sarili kong wala na ang aking ina. Lalo na noong isang gabing habang mahimbing ako natutulog, nagulat na lamang ako sa lakas ng kulog ng kalangitan. Ma, natatakot ako. Agad kong sabi at nalimpungatan na lamang ako nang makita kong wala si Mama sa aking tabi. Wala na akong nagawa kundi ang umiyak na lamang habang pinipilit kong takpan ng una ng aking tenga sa aking pagkakahiga. Kahit papaano ay nakakalimutan ko ang lungkot sa pagkawala ni Mama kay Auntie Sally. Gamit ang benepisyong nakuha namin sa pagkamatay ni Mama ay naipagpatuloy ko pa rin ang aking pag-aaral. Habang hinihintay ko ang susunod kong klase sa isang park ay bigla kong naalala si Mama. Namimiss ko kasi yung katext siya kapag ganong bakante ako. Sa sobrang pangungulila ko nga sa kanya ay binalik-balikan ko pa mula sa aking inbox sa mga text niya sa akin. May kirot pa rin sa akin sa tuwing naaalala ko ang paglalambing niya. Minsan nga ay napapasilip ako sa loob ng aking bag. Ang hirap lang kasi na wala nang manonorpresa sa akin ng kung ano-anong pagkain, yung magugulat na lamang ako sa mga pabaon niya sa akin. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang katotohanang wala na ang lahat ng yon dahil wala na si Mama. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko ng mga oras na yon hanggang sa isang kamay ang mag-abot ng panyo sa akin. Pagkakuha ko ng panyo ay agad akong napahinto nang makita ko si AA. Sige lang, malinis naman po yan. Paliwanag niya nang akmang ibabalik ko na sa kanya ang panyo. Walang masama sa pag-iyak, Lia. Kung ito ang magpapagaan ng kalooban mo, sige lang, umiyak ka lang. Alam kong masakit pa sa ngayon pero darating ang panahon na magiging okay ka rin.
Nakangiting sabi niya sabay upo sa aking tabi. Salamat nga pala ha. Saan? Sa paghatid mo sa akin sa ospital? Ayun, wala yun. Alam ko kasi na yung pakiramdam na naghahabol ng oras, lalo na kapag buhay ng mahal mo ang nasa alanganin. May laman ang sagot na yon ni AA Papa Dudut. Nasa trabaho ako noon nung ibalita sa akin ng stepmother kong nasa ICU si Papa at nag-aagaw buhay. Sinubukan ko magpaalam sa boss ko pero hindi niya ako pinayagan. Kaya pagka-out ko sa trabaho ko ay agad akong tumakbo ng ospital. Nagbabaka sakaling madatnang ko pa siyang buhay pero nabigo ako, Lia. Hindi ko man lang nakita ang papa ko sa huling pagkakataon at hindi man lang ako nakapagpaalam. Masakit pero sinubukan kong magpakatatag para sa mga kapatid ko. Pero tingnan mo ako ngayon, sinusubukan pa rin lumaban sa mga hamon ng buhay. Pagmamalaki niya. Ahead nga pala sa akin ng 2 taon si AA. Huminto lang siya ng pag-aaral para tulungan ang mama niya. Kaso lahat ng ipon niya ay napunta sa gastusin sa ospital ng kanyang ama. At mula nang pumanaw na ang kanyang ama, ang natira sa kanyang ipon ay ginamit niya para makabalik siya ng pag-aaral. Labis akong humahanga sa nadiscover kong pagkatao ni AA. Inamin ko rin sa kanyang hindi ko talaga siya gustong maging kaibigan nung una at natawa pa nga siya nang sabihin kung nayayabangan kasi ako sa kanya. Hindi naman talaga ako mayabang. Masayahin lang kasi talaga akong tao. Hindi ba ganoon naman kadalasan ng mga tao ngayon? Kung sino pa yung may mapait na nakaraan, sila pa yung nagbibigay saya sa ibang tao. At saka hindi kasi ako yung taong palamukmok. Kapag ganun kasi mas lalo ko lang naalala yung papa ko. May punto naman siya, Papa Dudut. Nakakalungkot nga naman ang pagmumukmok. Siguro nga yung mali ako sa panghuhusga sa kanya noong una. Kaya mula noon ay naging maayos na ang pakikitungo ko kay AA. Naging magkaibigan na kami ni AA, Papa Dudut. At habang tumatagal ay natutuwa ako sa pagiging magkaibigan naming dalawa. Nalilibre na rin ako sa pamasahe dahil hinahatid at sinusundo niya ako. Madalas na rin kaming kumain sa labas at mamasyal sa kung saan-saan hanggang sa minsang matirikan kami ng kotse sa gitna ng daanan. Hindi ko tuloy mapigilang matawa lalo na noong makita ko siyang pinagpapawisan sa kakaisip kung paano bubuhayin ang makina. Oh, anong tinatawa-tawa mo dyan? Nagtatakang tanong niya. Wala naman, bigla ko lang naalala nung araw na nayayabangan pa ako sa'yo, diba? Inalok mo pa sa akin noon na isabay mo ko sa car mo? Paano na lang kung pumayag ako tapos saktong tumirik tong kotse mo? Mas marami pa siguro ang tawa ko noon kesa ngayon. Sagot ko habang sinusubukan kong pigilan ang pagtawa ko. Grabe ka naman, ngayon lang naman uli nagloko to Seryosong tugon niya na mukhang napikon sa akin. Pagkatapos kasi noon ay saglit siyang natahimik. Uy, eto naman hindi mabiro. Biglang kabig ko sabay sundot sa kanyang tagiliran. Wala na, sabi mo na Nasaktan mo na ako. Nagtatampong sagot niya sabay talikod sa akin. At para hindi na siya magtampo ay sinubukan ko siyang patawanin. Pinipilit ko siyang humarap sa akin pero tinagasan niya ang mukha niya para mahirapan ako. Sige ka, kapag hindi ka humarap dito ako naman ang magtatampo sa'yo. Pananakot ko sa kanya pero nagmatigas pa rin siya. Nang bubuksan ko na ang pintuan ng kotse agad niya akong hinarap sa sabay hawak sa akin baba. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay dumampi ang labi ko sa mga labi niya. Kapwa kami nagulat nang magdikit ang mga labi namin. Ilang segundo rin kaming natameme sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Sorry, pabulong na sabi niya na tila ba guilty sa nagawa niya. Okay na ba yung makina? Pakicheck na lang para makauwi na tayo. Baka kasi hinahanap na ako ni Auntie Sally. Alanganing tugon ko at hindi ko kasi alam kung ano nga ba ang susunod kong ikikilos. Habang patuloy na inaayos ni AA ang makina ay hindi ko maiwasang magbangga ang aming mga paningin. Saka pa lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin ako nang nasa tapat na kami ng bahay. Pilit pa rin siyang humihingi ng tawad sa nagawa niya. Pero imbis na sagutin ko siya ng maayos ay pasimple ko na lang siyang biniro. Crush mo siguro ako kaya mo ako hinalikan. Umamin ka, sabay turo sa kanyang mukha. Anong crush? Hindi aksidente lang yun.
Pagtatanggi niya na hindi makatitig ng diretso sa akin. Sige, sabi mo yan ha. Pilyang tugon ko sabay baba ng kotse niya. Susunduin kita bukas ha, okay lang ba? Che, paayos mo muna tong auto mo para hindi na naman kita tawanan next time. E di halika na lang kita ulit kapag nagkaganon. Pilyong sagot naman niya dahilan para matameme ako. Walang kalinawan kung ano nga ba ang namamagitan sa amin ni AA. Kahit kasi anong pilit ko sa kanya ay ayaw niya ring umamin. Pero kahit na ganoon papadudot ay dama kong may pagtingin siya sa akin. May angking kakisigan si AA. Nung una pa lang ay naisip ko nang baka maraming babae ang napaibig niya. Pero hindi ko akalaing hindi pala biro ang mga napagdaanan niya sa pag-ibig. May isang araw kasi na ibinibida niya sa akin ang mga babaeng minahal niya. Pasimple ko pa nga siyang biniro na kunwari ay hindi ako naniniwala. Hanggang sa ipakita niya sa akin ng ilan sa mga larawan ng kanyang mga ex-GF. Akala mo siguro nagyayabang na naman ako no? O eto, Marisol, GF ko nung high school. Sobrang mahal namin ang isa't isa. Kaya lang si Marisol wala ring nagawa nung pinaghiwalay kami ng tadhana. Kinuha siya ng daddy niya sa Switzerland. Malungkot na kwento niya habang hawak ang larawan niya. Nilayo siya sa'yo? Tanong ko. Ewan, pero dati pa kasi nakakwento na niya sa akin na nakapetisyon na sila ng kuya niya para pumunta ron. Siguro nga hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Sabi niya sabay buntong hininga. Pagkatapos ni Marisol ay may 3 pa siyang babaeng nabanggit na tila dumaan lang sa buhay niya. Maliban sa isa na tila ba saglit pa siyang nahintuan bago muling nagsalita. Eto naman si Kathy. Marami akong natutunan sa babaeng ito pero maraming beses na rin niya akong sinaktan. Malaman ang binitawang salita ni AA Papadudut. Sinaktan? Ibig sabihin minahal mo siya ng sobra? Ang dami ko kasing sinakripisyo sa babaeng ito Munti ka na rin akong makipagpatayan sa mga kaagaw ko sa kanya. Halos awayin ko na nga lahat ng tutol sa pagmamahala namin. Tutol? Bakit naman may mga tututol? Ano bang meron sa naging relasyon ninyo? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Oy, interesado siyang malaman. Masyado na bang madrama? Ganito kasi yun May kasalukuyan siyang boyfriend nung makilala ko siya. Si Rob. Kung ikukumpara mo ko kay Rob, olats talaga ako. Mas gwapo yun kasi aminado naman talaga ako pero kalakip ng pagiging mas gwapo niya ay ang pagiging lapitin niya sa mga babae. Madalas pa ngang matsambahan ko si Kathy na makitang problemado. Minsan umiiyak pa ng dahil kay Rob. Ang pinaka hindi niya nakayanan ay ang pakikipaghiwalay sa kanya ni Rob. Mula noon ay hindi ko na siya tinantanan hanggang sa nahulog na kami sa isa't isa. Nagtagal din yung relasyon namin ng higit 1 taon. May nangyari na nga sa amin Hindi ko maiwasang matawa sa mga narinig ko. Hindi ka na virgin? Yay! Lalaki lang ako, Lia. Natutokso din. Pero kahit na ganoon ay hindi naman nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Kahit na hindi ako nakauna sa kanya. Minahal ko pa rin siya at pinaglaban kahit sa mismong ex niya na si Rob. Ang gulo nga Habang pinaglalaban ko siya, unti-unti na pala siyang bumibitaw sa akin. Bahagyang humina na ang tinig niya. Anong ibig mong sabihin? Nakipagbalikan siya sa ex niyang si Rob. Habang kami pa. Pinapili ko pa nga siya pero si Rob ang pinili niya. Huling balita ko kinasal na sila bago lumipad si Rob sa ibang bansa para magtrabaho. Sobra niya sigurong mahal yung guy kaya ganun. Siguro sobrang gwapo nun. Sa nasabi ko ay sumimangot si AA. Eto naman, pikon agad. Siyempre mas gwapo ka pa rin para sa akin kahit na hindi ko pa siya nakikita. Agad kong kambyo para hindi na siya magtampo. Sa totoo lang, papadudot ay hindi naman mahirap mahalin si AA kung tutuusin. At kahit papaano kasi ay nakilala ko na rin siya at masasabi kong mabuti siyang tao. Kung sa itsura naman ay may ibubuga talaga siya. Sakto lang ang tindig ng kanyang pangangatawan, kayumanggi at may taas na 5'7". Mahaba ang kanyang pilik mata na bumagay lang sa palangiti niyang mukha. Kapag walang pasok ay pinapasyalan ako ni AA sa bahay. Naipakilala ko na rin siya kay Auntie Sally. Sa bahay ang madalas niyang tambayan.
Kung hindi panonood ng movie ay pagluluto ang libangan namin. May mga pagkakataon din na sa bahay na siya nagpapalipas ng gabi. Wala namang mali siya dahil magkaibigan naman kami. Nalulungkot din daw kasi siya tuwing nasa bahay nila siya. Kapag nasa bahay daw nila siya ay puro problema ang naririnig niya sa stepmother niya. Buti nga dito nakakangiti ako kahit papaano. We, ang sabihin mo, namimiss mo lang ako kapag nandun ka sa bahay niyo. Panunukso ko. Hindi no, agad natugon niya pero halata namang guilty siya. Hindi lang alam ni AA Papadudot na napapasaya rin niya ako kapag magkasama kami. Mula kasi nang mamatay si mama ay nagmisto ng kumbento na ang bahay sa sobrang katahimikan. Pero mula noong makilala ko si AA ay tila ba nabigyan ng buhay ang bawat sulok ng bahay. Close rin sila ni Auntie Sally. As ko rin silang makitang nagkwekwentuhan ng kung ano-ano sa kusina. Minsan nga'y pinagkakaisahan pa nila ako, bagay na nakakatuwa din naman. Unti-unti ay nasasanay na ako sa kakulitan ni AA sa buhay ko, Papadudot. Madalas na rin siyang pagkamalang boyfriend ko ng mga kaibigan namin. Teka, bakit parang natutuwa ka kapag napagkakamalang kanilang boyfriend ko? Pagpupuna ko nang minsang ikwento niya sa akin ng isa naming kapitbahay na kumausap sa kanya. Wala naman. Mabuti nga yang malaman nilang may boyfriend ka na para hindi ka nila pormahan, di ba, Auntie? Sabay tanong niya kay Auntie Sally na agad namang tinugunan niya ng ngiti. Bakit? Sino ba kasi yung nakausap mong kapitbahay namin? Hindi ko na tinanong kung ano yung pangalan niya. Basta isa lang ang sigurado ko, mukha siyang mayabang. Agad ko nang nagets na lalaki ang tinutukoy niya. Noon pa man kasi ay ilang binatilyo na sa kapitbahay namin ang nagpapahiwatig ng pagtingin sa akin. Pero dahil sa wala akong nagustuhan ni isa sa kanila ay dinedma ko na lamang. Kaya malakas ang kutob kong isa sa kanila ang tinutukoy ni AA sa akin. Hindi man niya aminin sa akin, Papadudot, batid ko sa mga kilos niya ang pagsiselos. Kaya hindi ko minsan maiwasan ang kiligin, lalo na kapag nagpapakita siya ng kaswitan sa akin. At kahit na siguro palabas lang ang ginagawa niya, Papadudot, ay hindi ko pa rin maiwasan ang maapektuhan. Siguro nga ay may puwang pa rin sa puso ko kahit papaano si AA. Lalo na kapag ipinapakita niya sa aking espesyal ako sa kanya. Pero syempre, ayaw kong magpahalata sa kanya. Hanggang sa dumating na nga ang araw na hindi ko inaasahan. Pauwi na ako nang bigla kong maisipang dumaan sa isang bookstore. Hindi pa man ako nakakapasok ay natanaw ko si AA sa loob na tilang may kausap na babae. Agad na bumilis ang pintig ng puso ko sa mga nakita ko. Bahagya akong napahinto pero minabuti ko pa rin magpatuloy sa pagtulak ng pinto. O sige, within the day, iti-text kita ha. Salamat! Dinig kong sabi ni AA sa babaeng kausap niya na tila nagpapakyut pa. Inakala kong yun na ang huling pag-uusap nila pero patuloy pa rin sila sa pag-uusap. Kahit na nga dumaan na ako sa harapan nila. Nakaramdam ako ng pagkainis sa pangdidedma niya sa akin. Kaya matapos kong ikutan ng isang bookshelf ay umalis na lamang ako kaagad. Kunwari pa siya sa pagiging sweet sa akin, yun naman pala ay pasimple siyang pumoporma sa ibang babae. Agad kong pinaghandaan ng gabi kung saan ay tiwala akong dadaan siya sa bahay. Pero lalong nadagdagan ang inis ko nang walang AA na dumaan sa bahay. Kinabukasan na lang siya nagpakita sa bahay kung saan ay isasabay daw niya ako sa pagpasok ng school. At dahil nga alam kong wala si Auntie Sally na kakampi niya, ay malakas talaga ang loob ko noon na awayin siya. At bakit ka na kasi mangot, kamahalan? Pasimpleng tanong niya pagpasok niya sa sala. O bakit nandito ka? Nagpapasundo ba ako sa'yo? Ha? Di ba araw-araw ko namang ginagawa to? Mauna ka na. Kaya ko namang mag-commute Patuloy na pagsusungit ko. Aba, may regla ka no? Ang sungit mo lang kasi Sagot niya habang nakatitig sa akin. Ayaw ko na ngang sumabay sa'yo, di ba? Baka makaistorbo lang ako sa diskarte mo sa ibang babae. Tanging pagkakamot lang sa ulo ang ginawa niya. Akala mo ba hindi kita nakita kahapon dun sa bookstore? May pahingi-hingi ka pa ng number niya? Meron ka pang I'll text you pang nalalaman?
Dumaan ako sa harap ninyo no, deadma ka pa rin. Dire-diretsyong sumbat ko sa kanya. Si Carla. Batchmate ko yun noong high school. Nagkakumustahan lang kami. Nakangiting paliwanag niya. Teka nga lang. Ikaw ba nagsiselos? Dugtong na tanong niya. Hindi no. Naiinis lang ako sa pangdededma mo sa akin, yun lang. Talaga? Bakit parang hindi ako naniniwalang yun lang? Pangungulit niya habang nakatitig pa rin sa akin. Panay pa rin ang tanggi ko pero panay rin ang pangungulit niya hanggang sa napikon na rin ako, Papa Dudut. Oo na. May gusto na nga talaga ako sa'yo. Mahal na nga kita. Masaya ako sa tuwing kasama kita at naiinis ako kapag nakikita kong may pinopormahan kang iba. Narinig mo na ang gusto mong marinig ngayon. Masaya ka na? Maluha-luhang bulalas ko. Talaga? Mahal mo rin ako? Bakit ka umiiyak ngayon? Tanong niya na mukhang nang aasar pa. Akmang mag-walkout na sana ako sa inis nang pigilan niya ako. Tahan na. Mahal din naman kita Ang totoo niyan, matagal na. Seryosong sabi niya sabay punas ng mga luha ko. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ko sa naging tugon niya, Papa Dudut. At nung araw na yon, officially, ay naging kami na ni AA. Buhat ng maging kami, Papa Dudut, ay lalong sumaya ang bawat araw na dumaraan. Mas lalo kasi siyang naging sweet sa akin. Nakakailang nga lang minsan kasi hindi pa ako masyadong nasasanay. Maging si Auntie Sally ay natuwa sa mga nalaman niya na kami na ni AA. Pero sa kabila noon ay hindi pa rin siya nagkulang sa paalala sa amin. Maging ako ay naipakilala na ni AA sa mga kapatid niya maging sa kanyang stepmother. Naging maayos naman ang kanilang pakikitungo sa akin. Nakalaro ko pa nga ang dalawang kapatid niya. Sa ilang buwan ng relasyon namin ni AA ay bibihira lang kami magkaroon ng problema. Mas lalo ko rin siyang minahal nang makita ko kung paano siya nagmamalasakit sa mga kapatid niya. Naisipan niya kasing ibenta na lang ang kotse niya makatulong lang sa pag-aaral nila. Mabuti na nga lang at may nagkagusto pa rin sa sasakyan ko no? Kahit third hand na nga kung tutuusin. Pero mabuti na rin yun. Isipin ko na lang na makakatulong ako sa mga kapatid ko kahit papaano. Aniya na tila may bahid lungkot pa rin sa kanyang mukha. Napamahal na rin daw kasi sa kanya ang kotse niya kahit na medyo may kalumaan na. Kakauwi ko lang mula sa palengke nang magpaalam si Auntie Sally sa akin. Kailangan niya raw kasing puntahan ng isa ko pang tiyahin para tulungan sa bukid nila. Wala namang kaso sa akin noon kasi bakasyon na. Kaya kinahaponan din noon ay inihatid namin siya ni AA sa paradahan. So paano ba yan? Habang wala si Auntie Sally ako na munang bahala sa iyo ha? Nakangiting tanong sa akin ni AA sa harapan ng tiyahin ko. Oo anak, babalik naman ako after siguro ng anihan. Basta kapag may problema ha, tawagan niyo lang ako. Ang bili ni Auntie Sally bago siya tuluyang sumakay, Papa Dudut. Mula noon ay si AA nga ang naging katuwang ko sa bahay. At dahil bakasyon ay wala kaming ginawa kundi ang manood ng movie, nakakatawa lang na parang kaming mag-asawa kung tutuusin. Nutulungan kasi niya ako sa lahat ng gawaing bahay tulad ng paghuhugas ng pinggan, paglilinis ng bahay at maging sa paglalaba. Habang abala si AA sa pagmamap ng balkon ay naisipan ko siyang gawa ng merienda. Katatapos ko lang din kasing mag-ayos ng sala noon, gano'n na lang ang gulat ko nang bumungad sa akin ang kanyang katawan na basang-basa ng pawis. Marahil ay dala ng sobrang init ng panahon kaya niya hinubad ang kanyang t-shirt. Saglit akong natameme nang makita ko ang mga muscle sa kanyang braso at likuran. Ang lakas lang kasi ng dating sa akin ang itsura niyang naliligo sa sarili niyang pawis. O bakit mo ko tinitignan? Crush mo ko no? Pabirong puna niya habang pinupunasan ng tawel ang kanyang pawisang mukha. Sira hindi kaya? Nandidiri nga ako kasi basang-basa ka ng pawis Pagdadahilan ko na lang habang inilalapag ko ang merienda sa mesita. Hoy, kahit napawisan to ha, mabungo pa rin yan. O ayan, awin mo ko. Depensa niya sabay dikit ng mukha ko ng towel na pinagpunas niya sa kanyang pawis. Sa inis ko ay pinahiran ko siya ng ketchup ng sandwich sa mukha bilang ganti.
Pero sa kalagitnaan ng harutan namin ay bigla niya akong hinagkan sa aking labi. Bakit mo ginawa yun? Loko ka talaga? Pasimpleng angal ko. Bakit ayaw mo? Paano kung gawin ko ulit? Tugon niya sa kanya ako muling hinagkan ng mas matagal. Hindi na ako nakapalagpas sa pangalawang halik niya, Papa Dudut. Dahil sa totoo lang ay gusto ko rin ang halik na yon mula sa lalaking pinakamamahal ko. Mula noon, Papa Dudut, ay parang wala na lang sa amin ang paghahalika ni AA. Nasanay na rin kaming ninanakawan ng halik ang isa't isa kung minsan. Nagmistula akong prinsesa sa loob ng bahay sa piling niya at lagi niya akong pinagsisilbihan at pinagbibigyan sa mga trip kong kainin. Kaso minsan talaga hindi maiwasan ang tampuhan sa isang relasyon. 3rd monthsary kasi namin nung inaasahan kong uuwi siya ng maaga sa bahay para sabay kami maghanda ng hapunan. Kaso mag-aalas 7 na ng gabi pero wala pa rin siya kaya hindi ko maiwasang mainis. Nakailang tawag na rin ako pero hindi niya sinasagot, bagay na mas lalong nagpainit ng ulo ko. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na si AA. Agad ko siyang sinamangutan pagbukas ko ng pintuan. Pasensya ka na, mahal ha. Galing kasi ako sa bahay ng pinsan ko. Tinext niya kasi ako kanina na magbabayad na siya ng utang sa akin. Kaya dumaan ako kanina kaso nagkayayaan pa ng kaunting inuman. Bago niya inabot yung pumasok ka na at kumain ka na lang doon, inaantok na ako. Pagmamaktol ko sa kanya. Bawi na lang ako sa iyo bukas, mahal. Huwag ka sanang magtampo. Panunuyo niya sabay higa sa kanyang higaan sa sala. Mukhang naparami siya ng inom. Kahit pa awayin ko siya ay wala rin akong mapapala dahil mukhang langong-lango siya sa alak. Bahagya lang akong nabahala nang namalayan ko na lang ang pagbuhos ng ulan. Kaya pinilit ko kaagad na makatulog. Laking gulat ko nang sa kalagitnaan ng pagtulog ko'y biglang kumulog ng malakas dahilan para magising ako sa takot. Mama, Mama, natatakot ako. Hagulhol ko habang pilit kong tinatakpan ng una ng mga tenga ko. Nagulat na lamang ako, Papa Dudut, nang may brasong yumakap sa akin. Inaakala ko pa nung una na nananaginip lang ako na ang nakayakap sa akin ay ang aking ina hanggang sa magsalita siya. Tahan na. Andito lang ako, mahal. Huwag ka nang matakot. Hindi kita iiwanan. Tinig na pabulong na sabi ni AA. Unti-unting nawala ang takot sa aking dibdib sa pagkayakap niya sa akin. Nang harapin ko siya ay kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang labis na pag-aalala. Andito lang ako, mahal. Andito lang ako lagi para sa iyo. Aniya sa kanya ko muling niyakap. Yakap na nasundan ng maalab na halik. Ang dati maginaw na gabi ay biglang uminit sa pagitan namin ni AA. Naging malikot ang kanyang mga kamay. Noong una ay may pagtutol mula sa akin. Pero nang magpumilit siya ay wala na rin akong nagawa pa. Tila ba katawagan ko na mismo ang nagsabing magpaubaya na lamang sa mga gusto niyang gawin. Naging mahina ako sa pinuntahan ng mga kamay niya hanggang sa namalayan ko na lamang ang sarili kong tinutulungan siyang tanggalin ang saplot ko sa katawan. Para ako nanlambot sa tigas ng kanyang katawan na dumikit sa aking katawan, Papa Dudut. Kasabay ng kinabukasan, pagising ko ay bumungad sa akin ang napakaamong mukha ni AA na himbing sa pagkakatulog. Saka pa lang siya nagising nang hagkan ko ang kanyang pisngi. Nagtatampo pa rin ako sa iyo. Patampong paglalambing ko. Napangiti na lamang siya habang sinusubukan niyang abutin ang kanyang pantalon mula sa sahig. Muli akong nainis ng tila dinedma lang niya ang sentimiento ko at dahil doon ay tinalikuran ko na lamang siya, Papa Dudut. Iiyak na sana ako sa sobrang inis nang maramdaman ko ang pagyakap niya sa aking likuran. Huwag ka nang magtampo, mahal ko. Ang mabuti pa ay pakasalan mo na lang kaya ako. Aniya sabay pakita sa akin ng isang singsing sa loob ng asul na kahon. Yung luhang para sana sa sama ng loob ay napalitan ng luha sa sobrang kaligayahan, Papa Dudut. Will you marry me, Leah? Muling tanong niya nang harapin ko siya. Oo naman, tanging naisagot ko saka ko siya niyakap ng mahigpit.
Walang pagsidla ng kaligayahang naramdaman ko nang isuot niya sa akin ang singsing Papa Dudut. Bilang isang babae ay wala nang masasaya pa sa pakiramdam na ayain ka ng lalaking pinakamamahal mo ng kasal. Maging si Auntie Sally ay natuwa nang ibalita namin sa kanyang tungkol sa plano naming pagpapakasal. Pero anak, kung hindi mo mamasamain ay maaari bang saka nyo na lang planuhin ang kasal pagkatapos nyong mag-aral? Total ay 1 taon na lang naman ang kailangan ninyong hintayin. Ang pakiusap ni Auntie Sally na sinuklian lang namin pareho ng ngiti ni AA. Yun naman po talaga ang plano namin, Auntie. Kaya wag po kayong mag-alala. Tugod ni AA. Makalipas ang ilang buwan ay inanunsyo sa amin ng aming advisor ang tungkol sa aming pag-OJT. Bukod sa sikat na hotel sa Maynila, ay isa pa sa ino-offer ng school sa inyo ay for your internship ay sa Amerika. Pero kung sa Amerika ang pipiliin ninyo ay kakailanganin nyo ng malaking budget. Pag-aanunsyo ng aming professor. Bigla kong naalala si Mama at ang pangarap niya para sa akin. Ang makarating sa ibang bansa at makilala bilang pinakamagaling na chef. Natigilan na lamang ako nang biglang hawakan ni AA ang mga kamay ko. Naalala mo na naman ba ang mama mo at ang mga pangarap niya sa'yo? Nakangiting tanong niya. Piliin mo sa Amerika, mahal. Pagkakataon mo na ito. Sigurado akong kung nabubuhay ang mama mo ay pareho kami nang sasabihin sa'yo. Hindi na siguro. Sa Maynila na lang ako kung saan kasama kita. Malungkot na tugon ko. Okay lang ako, mahal. Gawin mo ito para sa mga pangarap ninyo ng mama mo. Pangungumbinsin niya sa akin. Maging si Auntie Sally ay nais din na sa Amerika ang piliin ko. Nang banggitin ko sa kanyang tungkol sa kakailanganing halaga ay kampante siyang ngumiti naman sa akin. Siguro panahon na para ibigay ko sa iyo ang matagal ng ipon ng mama mo. Ibinili niya sa akin na itago ko lang yon para sa iyo. Naluha na lamang ako sa mga sinabi sa akin ng tiyahin ko, Papa Dudut. Kung mayayakap ko lang sana si mama ng mga oras na yon. Namangha din ako sa kabutihan ni Auntie Sally bilang kapatid sa aking ina. Di ko inakalang may iniwan palang ipon si mama para sa kinabukasan ko. Kakayanin natin ito. Lagi pa rin tayong magtatawagan. Pagpapaalam sa akin ni AA. Hati pa rin ang emosyon ko sa pagbitaw ng kamay niya sa airport, Papa Dudut. Yun kasi ang kauna-unahang pagkakataon na magkakalayo kami ni AA. Baon ng kaba at pag-aalinlangan ay natuloy ang flight ko papunta sa Amerika. Labis akong nalungkot sa unang linggo namin sa Amerika. Hindi ko din maiwasan ang maiyak sa tuwing makakausap ko si AA sa telepono. Naging mahirap ang unang buwan ko dahil kinailangan naming mag-adjust ng mga kaklase ko at may kasungitan ng may-ari ng resort kung saan kami naroon. Mabuti na lamang at mabait kahit papaano ang Pilipinong manager namin, si Sir Robert. Isang araw habang abala ako sa paghahanda ng ilan sa mga menu ay bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Kaya sandali akong umupo para magpahinga. Miss, are you okay? Here, take this. Nagulat na lamang ako nang narinig ko ang tinig ni Sir Robert. Naalok niya ako ng candy para maibsan ang hilong nararamdaman ko. Okay lang po ako, sir. Pagdadahilan ko habang pinipilit ko ang sarili kong magmukhang maayos sa kanyang paningin. Kung nahihirapan ka, just tell me. Pwede ka namang mag-break muna, no pressure. Nakangiting sabi niya. Kahit papaano sa pamamagitan ni Sir Robert ay naging magaan ang lahat ng trainings ko. Tuwing matatapos ang training namin ay lagi kong tinatawagan si AA sa Pilipinas upang makumusta sila ni Auntie Sally. Hindi ko pa rin maiwasan ang malungkot sa tuwing matatapos na kaming mag-usap. Huwag mong isipin yon. Mahal ka nun. Napangiti na lamang ako nang muli ay si Sir Robert na naman ang nasa likuran ko. Sorry ha, nakukulitan ka na ba sa akin? Ay hindi naman po, sir. Robert na lang. Tapos na ang duty mo kaya hindi mo na ako dapat sinisir pa. Care for coffee? Medyo hindi ko na kasi kinakaya ang lamig dito eh. Paanyaya niya na pinaunlakan ko na lamang. Hindi ko akalain na yun na rin pala ang simula ng pagiging magkaibigan namin ni Robert. Noon na rin niya nabanggit sa akin na married na siya pero komplikado raw ang pagsasama nila na mag-asawa. Mabuti na rin yung malayo ko sa kanya. Less stress, pabirong sabi niya. Nabanggit ko na rin sa kanya ang relasyon namin ni AA. Madalas kong mapansin kay Robert na pilit niyang iniiba ang topic namin kapag si AA ang binabanggit ko.
Marahil ay ayaw lang niya na napag-uusapan ng tungkol sa love life ng may love life. Kaso hindi nagtagal ay may napupuna na ako kay Robert. Tila sinasadya na kasi niyang maging malapit sa akin. Madalas din niya akong ayain kumain kung saan-saan. Kung wala nga lang asawa ay iisipin kong nanliligaw siya, Papa Dudut. Habang tumatagal ako sa Amerika ay para bang unti-unti na rin akong nasasanay na malayo kami sa isa't isa ni AA. Hindi ko nga lang maiwasan ang balungkot sa tuwing hindi niya nasasagot ang mga tawag ko. Nagkaroon na rin kami ng kaunting pagtatalo patungkol sa oras sa isa't isa. Lagi kasing nagsasalungat ang bakanting oras namin. Mangilan-ngilan na rin kaming nakakapagkwentuhan. Kung hindi niya nasasagot ang tawag, minsan naman ay nagmamadali siyang makipag-usap sa akin. Hanggang sa may makita kong isang post ng kaklase namin sa Facebook at parang nasa isang okasyon ng grupo nila kung saan ay kasama nila si AA. Tumaas ang isang kilay ko sa gulat nang makita ko ang ilan sa mga larawan kung saan ay may kasama silang babae. May isa kasi sa kanilang guest ang nahagip ng kanilang kamera. Pamilyar sa akin ang mukha ng babaeng yon, Papa Dudut. Hanggang sa kusa ko ring naalala kung sino siya. Walang iba kundi si Kathy. Agad na bumigat ang aking pakiramdam, Papa Dudut. Kaya naisipan kong bisitahin ang ilan sa mga post ng iba pa naming mga kaklase. Madalas pa nilang makajam si Kathy, Papa Dudut. Batid ko yon dahil mukhang kuha sa iba't ibang lugar ang mga larawan na kasama nila si Kathy. Agad kong sinend kay AA ang mga larawang nakita ko at agad ko rin siyang dinerecho sa sobrang sama ng loob. Ano ha? Umamin ka na kasi? Nagkabalikan na ba kayo? Nagngingit-ngit na tanong ko sa kanya sa telepono. Wala ka bang tiwala sa akin? Magkaibigan lang kami, that's all. Pagtataas ng boses niya sa akin. Hindi ako naniniwala sa iyo. Umiiyak na tugon ko, saka ko siya binagsakan ng telepono. Napahagulhol na lamang ako sa sobrang bigat ng nararamdaman ko at kung pwede lang akong lumipad ng Pilipinas. Kung sana ganun lang kadali, Papa Dudut. Ginawa ko na sana. Habang umiiyak ako sa aking kwarto ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Robert. Pansin niya ang tinig kong umiiyak at kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko nang agad niya akong pinuntahan. May hinala kasi ako nagbalikan na sila ng ex niya. Para akong batang nagsusumbong noon kay Robert. Tama na yan. Mabuti pa isamahan na lang kita na maglibang. Pagkakalma niya sa akin. Dinala niya ako sa isang bar kung saan lahat ay nagkakasiyahan. Ipinakilala rin niya ako sa mga kaibigan niya at inalok nila ako ng maiinom. Noong una ay tinatanggihan ko pa sila. Pero nang magkasarapan na sa kwentuhan ay nakumbinsi na rin ako na uminom. Makalipas ang ilang minuto ay nakaramdam na ako ng pagkahilo kaya agad kong inaya si Robert na iuwi na ako. Hindi ko alam kung sa paanong paraan ako nakauwi at nagulat na lamang ako nang namalayang ko ang sarili ko sa isang silid na hindi ko alam kung saan. Nagulat na lamang ako nang yakapin ako ni AA. Sa sobrang tagal naming hindi nagkita ay agad ko siyang hinagkan sa kanyang mga labi. Kitang-kita ko ang mukha niya, Papa Dudut, habang nagpapaubaya ako sa makamundo niyang pagnanais. Namayan niyang lakas niya sa ibabaw ng kamang aming hinihigaan. Nahihilo man ay nagawa ko pa rin gantihan ang mga halik niya sa akin. Kinabukasan, pagsikat ng araw na tumatago sa bintana ang siyang gumising sa akin. Pagdilat ko ay agad kong naramdaman ang matinding pagkirot ng ulo ko. Ganun na lamang ang pagtataka ko nang namalayang kung wala ako sa aking tinutuluyan. Sa aking pagbangon ay bumungad ang isang lalaking nakahubad habang nakatalikod na natutulog sa aking tabi. Mahal? Usal ko pa sa kanya. Ganun na lamang ang gulat ko nang mamukhaan ko ang lalaking mahimbing na natutulog sa aking tabi. Walang iba kundi si Robert. Naluha na lamang ako nang tumambad na sa aking isipan ng katotohanan, Papa Dudut, na ang lalaking inaakala kong si AA ng gabing yon ay si Robert pala. Sa sobrang lango naming pareho sa alak ay naibigay ko ang sarili ko sa lalaking hindi ko naman mahal. Patawarin mo ako, Lia, pero believe me, hindi ko sinasadya. Sana mapatawad mo ko. Pagsusumamo niya. Tanging pagluha na lang ang nagawa ko ng mga oras na yon at hiyang-hiya ako sa sarili ko.
uuwi na ako ng Pinas, Robert. Look, Leah, kung ano man ang nangyari sa atin, willing naman akong panindigan ka eh. Naririnig mo ba ang sarili mo? May asawa ka na at ako ikakasal na ako. Uuwi na ako ng Pilipinas bago pa lumalim ito. Dugtong ko sabay bango na sa kama. Pero paano ang pag-aaral mo? Sayang naman, Leah. Ilang linggo na lang, matatapos ka na. Bahala na basta gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Mabuti na lang at hindi na ako sinundan pa ni Robert pagkalabas ko ng kwarto. Sa labas ko na napagtantong sa isang hotel niya pala ako diniretso mula sa bar. Hindi ko na tinapos ang OJT ko sa Amerika sa napakaraming dahilan bago pa man ako tuluyang mahulog kay Robert. Kailangan ko nang umiwas. Idagdag mo pa ang sobrang pangungulila kay AA para na kasi akong mababaliw sa kakaisip sa kanya. Kung ano bang ginagawa niya, kung kumusta na ba siya at hindi ko kakayanin kapag nasira ang magandang relasyong nasimulan namin. Kaya nag-decide na akong umuwi, Papa Dudut, bago pa mahuli ang lahat. Ganun na lamang ang pagkagulat ni Auntie Sally nang makita niya ako sa balkonahe ng bahay. Hindi ko na kasi nasabihan siya sa biglaang plano ko. Naipaliwanag ko na rin sa kanya ang tunay na dahilan ng pag-uwi ko, ang lubos kong pangungulila kay AA. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko, Auntie eh. Para na ako mababaliw kakaisip sa kanya. Lalo na't nalaman kong konektado ulit sila ng ex-GF niya. Hindi ko kakayanin kapag nawala siya sa akin, Auntie. Wala kang dapat ipag-alala, anak. Kahit kailan ay hindi ka niloko ng nobyo mo. Nananatili siyang tapat sa'yo kahit na magkalayo kayo. Nakangiting tugon sa akin ni Auntie Sally. Paano niyo po nasabi yan? Nagtatakang tanong ko. Halika sa kwarto mo, may ipapakita ako sa iyo. Wala talaga akong ideya kung ano ang nais niyang ipakita sa akin. Pagbukas ni Auntie Sally ng aking silid ay bumungad ang mga larawan namin ni AA na nakadikit sa dingding. Nakita ko rin ang dalawang malalaking stuffed toys na nahiga sa aking kama. Alam mo bang yan ang unang inasikaso ni AA pagka-uwi niya mula sa Maynila? Alam niya kasing malapit ka nang bumalik mula sa Amerika, anak. Hindi ko na napigilang maluha sa mga nakita ko. Kinabukasan ay sinorpresa ko rin si AA sa bahay nila. Hindi siya makapaniwalang umuwi kaagad ako dahil sa kanya. Lahat ng lungkot at pangungulilang naipon sa aking dibdib ay kusang nawala na nang magkayakap na kami ni AA. Panay din ang halik niya sa akin sa sobrang tuwa niya sa muli naming pagkikita. Nakakatuwa lang na kahit na hindi pa kami kinakasal ni AA ay nagmistulang kaming honeymooners sa sobrang naming kaswitan. Naging mainit din ang gabi namin ni AA at batid namin ang sobrang pananabik sa bawat isa. Sa pagbabalik ko, Papa Dudut, ay naliwanagan ang mga matagal nang bumabagabag sa aking isipan. Nakwento na rin niya sa aking lahat ng kailangan kong malaman. Totoo ngang nagbalik si Kathy sa buhay niya. Naging malapit silang magkaibigan, maging ang ilan sa mga classmate daw namin ay kinaibigan niya. Hindi niya raw akalaing pakana ni Kathy ang lahat ng yon dahil gusto niyang makipagbalikan kay AA. Diniretso ko na siya na hindi na kami tulad ng dati na babalikan lang niya ako kapag hindi na sila okay ni Rob. Tinapat ko na siya na may GF na ako na mahal ko. At sa katunayan ay hindi ko lang siya basta GF kako kundi fiancé. Nakangiting kwento niya habang hinahagkan niya ang kamay kong hawak-hawak niya. Kinikilig ako sa kwento niya sa akin. Nagkamali pala ako sa akala kong nagkakamabutihan na sila. Bahagya din akong nakonsensya nang maalala ko ang tungkol sa nangyari sa amin ni Robert at hindi ako dapat nagpadala sa mga hinala ko, Papa Dudut. At dahil nga sa mga natuklasan ko ay napag-usapan na namin ni AA ang pagpapakasal sa lalong madaling panahon. Agad namang sinang-ayunan ni Auntie Sally ang desisyon namin. Nagkaroon lang ng kaunting problema sa stepmother ni AA. Inaalala niya kasi ang pag-aaral ng mga kapatid ni AA. Kaya naman ipinangako namin kahit mag-asawa na kami at magkakaroon na ng sariling pamilya si AA ay hindi pa rin namin pababayaan ang mga kapatid niya. 2 linggo din naming pinagplanuhan ang papalapit naming pagpapakasal. Labis ang kasiyahan ko nang pasyalan kami ng ilan sa mga nakasama kong nag-OJT sa Amerika. Friend, may ibibigay pala kami sa iyo.
Sabi ng isang kaklase ko sabay abot sa akin ng isang kahon. Nang buksan ko ito ay isang picture frame ang nakalagay at bumilis ang pintig ng aking puso nang makita ko ang group picture namin kasama si Robert sa larawan na nakalagay sa frame. Tingnan mo nga naman, small world. Dinig kong sabi ni AA habang nakatitig sa frame na hawak ko. Small world? Nagtatakang tanong ko. Yan ba yung manager niyo doon? Siya si Robert, di ba? Nakangiting kwento niya. Kilala mo siya? Tanong ng isa pa naming kaklase. Siya si Rob. Remember na ikwento ko sa'yo, siya yung napangasawa ng ex kong si Kathy. Asensado naman pala yung lokong yan, no? Sa gulat ko ay tila ba huminto ang mundo ko, Papa Dudut. Parang hindi ko kasi alam kung paano tatanggapin ang lahat ng mga narinig ko. Na ang lalaking minsang nakagalaw sa akin ay ang asawa pala ng babaeng lubos na kinakainisan ko. Ang babaeng kamuntikan ng umagaw sa lalaking pinakamamahal kong si AA. Kasunod noon ay bigla na lang akong nakaramdam ng pagkahilo. Umalingaw-ngaw na sa aking pandinig ang boses ng mga kaklase kong nag-aalala sa akin. Namalayang ko pang isinakay nila ako sa tricycle bago ako tuluyang nakatulog. Pagkagising ko ay nakangiting mukha ni AA ang bumungad sa akin. Nasaan ako? Anong ginagawa ko dito? Nangihinang tanong ko. Don't worry mahal, you're okay. Pareho kayong okay na. Sagot niya. Nang mabatid niya ang pagtataka sa aking mukha ay muli siyang nagsalita. Buntis ka mahal. Ikaw ha? Sobrang advance ng regalo mo sa akin. Punong-puno ng kagalakan ang ngiti ni AA habang hawak ang aking kamay, Papa Dudut. Nakangiti ako noon pero sa loob-loob ko ay naguguluhan ako. Hindi ko kasi alam kung si Robert ba o AA ang ama ng dinadala ko. June 28 taong 2013, Papa Dudut ay matagumpay na naganap ang pag-iisang dibdib namin ni AA. Halos lahat ng dumalo ay naging masaya para sa amin. Nagdadalang tao man ay ipinagpatuloy ko pa rin ang pag-aaral ko at nauna nga lang na nakapagtapos si AA sa akin dahil sa mga behinds ko. Pansamantala muna akong huminto sa aking pag-aaral. Pero ipinangako ko kay Auntie Sally na pagkapanganak ko ay sisikapin kong makabalik sa pag-aaral. Kabuanan ko na kasi noon kaya kinakailangan kong pumirmi na lamang muna sa bahay. Isang araw habang nagtutupi ako ng damit ay napansin ko ang hindi mapakaling si AA. Panay kasi ang paroon at parito niya sa aming kwarto. Parang meron siyang gustong sabihin sa akin na hindi ko maintindihan kung ano. Hanggang sa hindi rin siya nakatiis. Pagkaupo niya sa aking tabi ay napansin ko ang luha sa kanyang mga mata. May problema ba mahal? Teka, bakit ka umiiyak dyan? Alalang tanong ko. Ilang sandali pa ipinakita niya sa akin ang laman ng chat sa kanya ni Kathy. Isinusumbong nito kay AA ang nangyari sa amin ng asawa niyang si Robert. Nabasa ko ring inaaway niya si AA sa chat at pinakiusapan niya itong tantanan na kaming mag-asawa. Bakit hindi mo siya tanungin kung totoo ang sinasabi ko? Huling chat ni Kathy sa kanya. Sa mga nabasa ko ay tila ba umakyat lahat ng dugo ko sa aking ulo. Namayani ang takot sa aking dibdib ng mga oras na yon. Totoo ba ang sinasabi niya, Leah? Umiiyak na tanong sa akin ni AA. Maging ako ay naluha na lamang habang tumango na ako sa tanong niya. Maniwala ka sa akin mahal. Aksidente lang ang lahat. Sobrang bilis lang kasi ng mga pangyayari. Inakala ko nagkabalikan kayo ni Kathy noon kaya sa sobrang sama ng loob ko, pumatol ka sa iba ganon? Ano na ba ako kasama sa paningin mo, Leah? Sa tingin mo magagawa ko yun? Patawarin mo ko mahal. Hindi ko naman nakalaing mauuwi sa ganon ang lahat eh. Believe me, hindi ko ginustong may mangyari sa amin. Umahagulhol na ako sa pagpapaliwanag ko habang pilit kong hinahawakan ng mga kamay niya. Sobra akong nahirapan nang mag-walkout siya, Papa Dudut. Sinubukan ko siyang habulin ngunit hindi ko kinaya. Anak, si Leah dinudugo na. Tulungan mo ko, dalhin natin siya sa ospital. Dinig kong panaghoy ni Auntie Sally kay AA kaya agad akong binuhat ng aking asawa para maitakbo sa ospital. Hindi ko na namalayan ang sumunod na mga nangyari at pagkagising ko ay namalayan ko ang isang sanggol sa aking tabi. Ang sarap ng tulog ni baby mahal oh. Naipanganak mo na siya via C-section.
Pareho kasing nalagay sa alanganin ang kondisyon ninyo kanina. Malumanay na sabi sa akin ni AA habang hinahaplos ang braso ni baby. Tungkol dun sa kanina mahal, sana mapatawad mo ko? Nangihinang sabi ko. Okay na ako mahal. Dala lang yun ang galit kanina. Panatag na ako ngayon kasi tingnan mo kamukhang kamukha ko si baby. Ang mahalaga ngayon ay ang pamilyang nabuo natin mahal. Kalimutan na natin ang lahat ng mga mapapait na mga nakaraan. Hindi pa naman huli ang lahat para magsimulang muli. Kahit kailan naman ay hindi masisira ni naman ang pag-ibig na meron ako para sa iyo. Sinserong sabi ni AA sabay halik sa aking mga kamay. Keith Catherine ang ipinangalan namin kay Baby Papa Dudut. Mula nga noon ay nagsimula na kaming muli ni AA. Laking gulat ko na magkaroon ako ng hindi inaasahang bisita sa ospital, si Papa. Noong una ay hindi ko pa alam kung sa paanong paraan ko siya pakikitunguhan. Huwag ka sanang magagalit mahala pero ako na nagpupunta sa papa mo. Tatay na rin ako ngayon kaya nauunawaan ko ang nararamdaman niya tungkol sa'yo. Ang pakiramdam ng isang ama, lahat tayo mahal ay may karapatang magbago. Kaya sana mapatawad mo na ang papa mo. Pakiusap sa akin ni AA. Hindi ko alam kung bakit ng oras na yun ay tila ba ang gaan sa akin ng sitwasyon. Biglang nawala ang lahat ng sama ng loob ko kay Papa hanggang sa nakikita ko na lang ang sarili kong tinatanggap ang yakap sa akin ni Papa. Oo Papa Dudut, napatawad ko na ang aking ama dahil sa aking asawa. Mula nang mapatawad ko si Papa ay tila ba nawala na ang lahat ng galit ko sa aking nakaraan. Dama kong sa ginawa kong pagtanggap muli sa aking ama ay hindi lang si AA ang napasaya ko kundi ang maging ang aking ina sa kalangitan. Mula noon ay dineactive na rin ni AA ang Facebook naming dalawa. Ayaw na kasi niyang nakikipag-ugnayan pa kami sa kung sino man mula sa nakaraan. Makalipas ang 1 taon ay natapos na rin ang aking pag-aaral. Sa ngayon ay nasa California kami Papa Dudut at sinubukan ko kasing mag-apply online at sa awa naman ng Diyos ay pinalad akong matanggap bilang isa sa mga chef ng isang hotel and casino rito. Habang si Auntie Sally naman Papa Dudut ang siyang nagbabantay sa aming anak na si Casey. Pinagtutulungan namin ni AA na magpatapos ng mga kapatid niya. Maraming salamat po sa inyong napakasikat na programa at sana'y pala rin din na mabasa itong kwento ng aking buhay at pag-ibig. Pinagsumikapan ko talagang tapusin ito nang sa ganoon ay ma-email ko na po sa inyo. Hindi ko man mapakinggan ng live ay sigurado akong makakapag-download sa pamamagitan ng inyong Barangay Love Stories Podcast. Hangad ko ang patuloy na pamamayagpag ng inyong istasyon na numero 1 sa aming puso. Lalo na sa aming mga OFW. Once again, thank you at sana ay marami akong na-inspire sa aking kwento. Lubos na gumagalang, Lia.